kaibigan natin na katuwang natin dito po sa pagsawata sa disinformation at sa paghanap natin ng katotohanan. Nasa Zoom po natin si Ginoong Nico Balbedina, multimedia editor and disinformation researcher. At siya po ay, kung di ako nagkakamali, Sir Nico ay founder ng press1.ph. Opo, Sir Nico, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Hi, good morning Sir Ricky at sa inyong mga tagapanood. Opo. So tama po, no? Ang press1.ph ay isang fact-checking organization na kayo ang founder. Kasama po ako sa grupo, no, ng Oo. mga bumuo. So ano po kami, at that time I think there was around 5 of us who na nagbuo nitong grupo na to. At yes po, fact-checking organization. Ang Press One po ay kabilang sa 5 na mga organizations dito sa Pilipinas na signatory sa International Fact-Checking Network. So ito po ay grupo ng mga fact-checkers sa buong mundo. Yan. Bago ho maging member dito, matindi at mabusisi ho yung vetting process. Talagang inaaral kung titignan nila kung malinis ba or Yeah. maayos ba yung pagpa-fact check namin. Yeah. Pati na rin ho yung business aspect namin, kung sino ho may-ari sa amin, independent po ba kami sa kahit anong gobyerno. Ganon. Yeah, buti binanggit nyo kaagad yung may international accreditation. Kasi nga po, ang problema natin sa disinformation ay hindi lang naman local. Hindi lang naman ho ito Pilipinas. Kailangan nating i-approach ito on a larger scale na yun na, pang buong daigdig ho ito. Okay. Sige. Sir Nico, kwentuhan mo muna kami. Nasaan na ang inyong organisasyon sa inyong ginagawang fact-checking? Where are we in the Philippines, no? Sa dami na nababalita natin, ano bang estado natin pag pinag-usapan pagharang sa fake news at pagpapalabas ng katotohanan sa mga balita at information? Sir Ricky, no, ang gandang tanong. Sa mga halos karamihan, no, halos lahat ng mga disinformation study na lumalabas sa mga university, ng mga yung pag-aaral ng eksperto, hindi lamang sa media, no, pati na rin sa academe. Kinakarakterize ang Pilipinas na petri dish, no, patient zero ng disinformation. Merong isang research according sa Cambridge Analytica na minsan yung mga paraan na pagpapakalat ng kasinungalingan or ng disinformation, tinetesting sa Pilipinas. Tapos kapag effective dito, tsaka siya dinedeploy sa mga ibang bansa, no, sa mga mas advanced sa atin na bansa, no, katulad ng Estados Unidos at ng iba pa, no. Nakakalungkot na ganun yung sitwasyon, no, na dito sinusubok yung ganitong mga dark, no, na mga taktika pagdating sa politika at iba pang mga interes, no. Kaya medyo mabigat yung trabaho, hindi lamang naming mga fact checkers, pati na rin ho ninyo, no, no, Oo. buong lahat, no, ng nasa Right. media. Kasama na rin ho ng lahat na nakikinig sa atin, no, kasi lahat naman tayo nasa social media at dapat mo lahat tayo aktibo, no, sa activity na ito na pagpa-fact check at paghahanap ng katotohanan. Opo. Pakikwentuhan mo nga kami, Sir Nico. So, parang ano ba ang nagagawa ng fact-checking sa paglaban sa fake news, pagpapanatili ng katotohanan? Kasi marami naman yan kumbaga hindi lang fact-checking. Pero sa inyo particular, parang how important it is, no, to fact-check? Alam mo, pag nagbukas ka ng Facebook or ng Twitter mo sa isang araw, mas malaki yung chances na makikita mo ay hindi verified na information, no? Diyan pumapasok yung fact-checking kasi ang kagandahan ng social media ay na-democratize, no? Lahat tayo may karapatan na sa impormasyon. Ang hindi lang maganda doon ay dahil lahat tayo ay maaaring gumawa at magpakalat ng impormasyon, hindi na natin nakokontrol kung na-verify ba o napapatunayan ito bago ito lumabas, no? Sa atin sa newsroom, no, sa inyo po sa RMN, I'm sure na bago ninyo i-report ng mga balita, Yes. sigurado ninyo na, uy, tama ba to? Oo. No, kung may mali kayong detalye, may mga matatanggalan ng trabaho, no, may mga mapapagalitan, kasi gano'n naman dapat. That's right. Sa Pilipinas, halos lahat ng desisyon natin ay binabase natin sa nakikita natin online. Kasama na rin diyan kung sino yung ating mga iboboto, no, kung ano yung mga pulisiya na ating sinusuportahan. And we strongly believe, no, na kung hindi natin fina-fact check yung mga impormasyon na ginagamit natin to decide, talo tayo. Ang fact-checking po, ito yung madalas namin naririnig kaming sa fact-checking, sa amin sa fact-checking space.
na may mga sinusuportahan kami ng mga certain na kandidato na biased ang pagfa-fact check. Maaari no na bias kami pero ang bias namin ay sa katotohanan. No? Hindi ho tayo namimili ng kung anong kulay, no? Fina-fact check po natin ng parehong panig, no? Kasi importante ho talaga ang katotohanan. Yeah. Kasi nga, facts kasi yung unang-unang depensa natin eh. Tama. Para labanan yung kasinungalingan eh. So, parang iniisip ko talaga, fact-checking is our first line of defense. Kasi mamaya may mga ibabahagi kasi ako dito, Sir Nico, na kasi may mga lumalabas din pag-aaral ngayon like itong kina Jonathan Ong. May latest sila eh na may collaborative work from a scholar sa abroad, no? Na fact-checking is not enough. No, yun ang sinasabi nila because this is a social, political, 'di ba, psychological problem. Pero yun nga, first line of defense natin yung fact checking kasi once po na nag-consume kayo ng maling facts, wala ka na. Kumbaga tumba na tayo, yari na tayo. So ang sunod kong tanong Sir Nico, how long na ba na nag-i-exist po yung Press 1 PH ninyo, yung inyong advocacy niyan? Nag-start ang Press 1 as an institution way before pandemic, no. Nabuo namin siya, nag-umpisa around 2018. We started fact-checking during the pandemic, no? Kasi during that time, sobrang dami rin talaga ng disinformation about the pandemic, about COVID. Tapos yung politics involved, no, around it. Naging madilim siyang period, no, para sa ating lahat. Lalo na sa information space, no. Gusto kong balikan, sir, yung sinabi mo kanina, no, yung being the first line of defense, no. According sa research, no, and si Sir Jonathan Ong, I'm a huge fan of his studies, no. Yeah. Maraming nagsasabi na ang fact-checking, yes, is the first line of defense, pero unfortunately, it's a band-aid solution. No, kasi technically, para kaming sumali sa boxing, natalo na kami. Kasi kumalat na yung kasinungalingan eh, tapos saka lang kami papasok. Right. Diba? Mafa-fact check mo lang kapag nasabi na eh. Diba? Pag may naniwala na, pag kumalat na. So mahirap, no? Napakahirap ng fact checking. Pero it's either we fact check or we don't. Yeah. No? Kahit sabihin nilang obsolete na yung paraan ng pagpa-fact check, na naluluma na, no? Na hindi na siya effective, hindi naman pwedeng itigil. That's right. Ang pag-fact check. That's right. Kasi ang sunod kong tanong dyan, Sir Nico, kumusta tayo? Ang Pilipino, ang Pinoy, sa pagpa-fact check? Kasi, di ba, ito, mag-i-election na naman. Every election cycle, sabi ko nga, this problem will remain. Hindi lang ngayon yan na fake news na may sakit ang Pangulo. I think mas matindi rito yung pagbulabog nito sa information ecosystem that will last forever kung hindi natin to gagawa ng para. Kumusta ang Pinoy sa pagpa-fact check? In fairness, no, ako naniniwala ako na medyo may maliit tayong improvement. Makikita natin yan sa mga reports ng pagtaas konti ng tiwala ng tao sa media. Okay. No? Kasi ang disinformation, isa sa mga unang tinatamaan yan ay tayo, no, ang ating industriya ng pagbabalita. Kapag kumakalat ang kasinungalingan, bumababa ang tiwala ng publiko, no, sa news. At according sa research, no, ng Reuters, ay dito sa nakaraang taon, medyo tumaas, no, yung tiwala sa atin. I could link it to that, no. Maaring natututo na yung mga tao na mag-rate, no, ng kanilang mga nakikitang claims online. Maaring nakikita na, maaring alam na nila na oy, baka hindi totoo to, no. Kaya na nilang magtanong sa kanilang mga sarili na siguro kailangan ko i-verify to, no, pero kulang pa rin. Nananatiling kulang, no, nakikita pa rin natin kulang kasi patuloy pa rin tayo may mga namomonitor at namomonitor ng mga patterns ng disinformation, no. So tulad nga nung nabanggit nyo kanina, sir, yung sa kalusugan, no, ni Pangulong Marcos, minomonitor ho natin to at nakikita natin sa comment sections, no, ng mga posts tungkol sa kalusugan ng Pangulo na may mga naniniwala at the same time may mga sumasagot na uy, hindi totoo yan. No, so ako bilang hopelessly hopeful, no. Naniniwala ako na maaring senyales to, no, na may improvement. Pero kulang pa ho. Oo. Okay. 2 points na lang ako, Sir Nico. Alam kong abala ka eh, bago kita pakawalan. Ang sunod kong tanong ay, if this is led, kasi globally, ito rin yung sinasabi ni na Professor Ong, parang globally ang lumalabas sa mga pag-aaral, hindi pwedeng state-led
Hindi pwedeng iasa natin sa gobyerno ito eh. Kayo ba bilang practitioners ng fact-checking, how do you see it? Now, it's PCO announcing yung kanilang fact-checking or parang anti-fake news desk, ganon. How do you see it? Ako sir, lahat ng paraan no para masiguradong walang kasinungalingan para sa akin ay pwede nating maturing na maganda. Okay. No? Pero ang problema ko kasi kapag ang gobyerno ang nagdedesisyon kung ano ang totoo at hindi, napakadaling ma-weaponize no ng ganitong sistema. Ang Press One po ay bahagi ng task force sa House no na nag-aaral ng isang batas para sa disinformation. At nag-express ko kami ng aming pag-alala kapag ang batas na gagawin natin ay punitive no or yung nagpaparusa ng matindi. Yes. Kasi who is it or who is anyone to say na ang isang bagay ay kasinungalingan? Maliban na lang kung talagang aaralin. No? So let's say kunyari, sabihin nating maganda ang intensyon ng administrasyon na to. No? Paano kung dumating ang mga susunod na administrasyon at mga opisyal Yes. matampuhin no, sa Right. media? Paano kung kayo po sa inyong programa That's right. may kinriticize kayo at ako, na-offend ako, sabihin ko, fake news yan, kahit hindi naman. No? So, maabala na ho kayo, makakasuhan kayo, at maaari pa kayong makulong. At nakita na ho natin yan no, sa ibang mga sitwasyon. No? Sa ibang mga bansa, nangyayari ho ito. Na may mga reporters, no, may mga journalists na hinaharas ng batas at ng publiko dahil sa ganitong klaseng mga polisiya. Naniniwala ako na may role ang pamahalaan. No? Maaari nilang i-subsidize ang mas mabuting pag-aaral sa disinformation. Maaari nilang i-solidify ang involvement ng pag-aaral ng disinformation sa high school pa lang. O maaari nga sana sa grade school pa lang kasi ang mga bata ngayon, 'di ba? Mas nauuna pang matutong magbukas ng phone. Kaysa magbasa. Ang mga bata kaysa magbasa. Tama. Hindi na nga marunong magpatentero ata yung iba, mas marunong na online. Diba? Oo. So, Mag-Mobile Legend. yun. So I think dapat ang focus ng pamahalaan, yes, no, they should lead no yung activity pero hindi dapat punitive. Dapat education based. Yan. No? Pag-aralan, no? Pumunta sa mga kanayunan, no? Right. I-gather ang mga nanay ng mga pamilya, mga heads of the family. Turuan sila para sila rin ang magtuturo sa kanilang mga pamilya, no. Anak, ganito mag-fact check, sabi sa amin sa sa training o sa barangay, no. So marami hong paraan no na pwedeng mas safe no para mas maprotektahan ang ating karapatan para karapatan sa pamamahayag no at karapatan sa pag-express ng ating mga sarili. Oo. Sige. Sir Nico, final na lang yung mga nakikinig sa atin ngayon sa radyo, nanonood ngayon sa Facebook at YouTube na maaaring hindi nakaka-attend sa inyong mga seminar sa inyo sa press1.ph. Ano yung advice, no? Ano yung kumbaga kahit 1 or 2 lang na first line din na gagawin nila kasi mahaba ho ito pagka mag-aaral ka ng fact checking, meron ka talagang effort eh. Pero 'di ba Sir Nico, so yun lang in the interest of time at yung madali ang kailangan nilang malaman, Sir Nico, please. Ang pagfa-fact check po mga kaibigan ay very humbling no. Dapat ibababa ho natin yung pride natin kasi kapag nag-fact check tayo, ina-acknowledge natin na maaring mali yung mga pinapaniwalaan natin no. Ang unang-unang inaatake ng disinformation or ng tinatawag nilang fake news ay yung ating mga biases, no, yung ating mga kagustuhan na maging tama, Yun. no. Para ho mas open tayo na maaring mali tayo. Kailangan humble tayo sa sarili natin na maaring may matutunan tayo today or maaring mabago ang ating perception today. Napaka-importante po ng pag-acknowledge no sa ating mga sarili na posibleng may matutunan tayo paggising natin sa umaga. So dapat wala tayo bukas no ang ating pag-iisip. Every time na may makita tayong information online, hindi lang ho balita no, maaring pati chismis o maaring tungkol sa kahit anong bagay, tungkol sa gamot, tungkol sa kalusugan, tungkol sa pag-aalaga ng ating pera no sa mga scams. Kailangan po bukas ang ating mga utak na maaring mali tayo, so kailangan pa nating mag-aral. Yun. Kailangan pa natin tumingin sa ibang sources. Sir Nico, first time natin magkwentuhan pero hopefully masundan pa po ito sa mga susunod nating episode dahil hindi ho ito palagay ko ay
hindi ho ito parang short term. Parang matagal na panahon haharapin natin ito. Sir Nico, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po sir sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat sir. Si Ginoong Nico Balbedina, multimedia editor and disinformation researcher at isa ho sa mga nagtatag ng press1.ph.